Alright, kumusta kayo mga followers, mga subscriber ko dito sa ating YouTube channel, Kuya Kilat TV. So ito yung gagawin natin ngayon mga boss. Mayroon nagtanong sa ating mga taga-subaybay ng ating YouTube channel. Ang tanong niya ay ito. Tignan lang natin, basahin natin mga boss yung kanyang tanong about dito sa half moon. Ayan. Ito tanong niya mga boss ng ating mga taga-subaybay ng ating YouTube channel, si Dexter Velasquez. So matagal-tagal na tong kanyang tanong, hindi lang natin nabigyan ng pansin dahil siguro kasalukuyan mga boss ay nasa construction site tayo, kasalukuyan ito, kaya hindi natin kagad na kita So pero bibigyan pa rin natin ng kasagutan tong kanyang tanong about dito sa half moon ng kanyang TMX 155. So ang tanong niya mga boss ito: anong diskarte mo idol, sabi niya, pag gumagalaw yung half moon ng TMX 155? Sana mapansin niyo po. From Dexter Velasquez. So ayan, ito yung bibigyan natin ng sagot mga boss doon sa tanong niya. Matagal-tagal na to pero bibigyan pa rin natin ng kasagutan. Hindi naman sa kanya, para sa mga ibang manonood na kung sakasakaling magkaroon, ganun din ang sistema ng problema. So about sa half moon So ito mga boss, ito yung half moon natin dito sa ating motor. Ito yon. Ito yung tinutukoy niya, yung half moon. Kung tawagin half moon or push plug ang tawag nito. Yung iba naman tinatawag din itong stabilizer. So ito yon mga boss. Ayan, nakakabit yan. Ayan. Ito yung dulo na tinutukuran nito ng bearing. So ayan mga boss. So ito na nga, tutumbukin na natin mga boss. Huwag na tayong paligoy-ligoy para hindi mainip yung ating mga kapanood nito about dito sa tinatanong ng ating panood ng ating YouTube channel. So ito mga boss, tatanggalin ko tanggalin ko to. Ayan. Para makita natin yung loob nitong tinutukoy niyang So matigas kasi mga to tigas siya. Ayan. Ito mga boss, ito na yung itong tsura ng ating half moon. Kaya tinatawag ng half moon to mga boss ay may may tapyas. Ayan. Ang hindi ko lang maunawaan doon sa tanong ng ating taga-panood ay bakit daw gumagalaw yung kanyang half moon, kung ano ang diskarte natin kapag gumagalaw. Di ko alam kung ano yung tinutukoy niya dito. Kasi kung itong tinutukoy niya mga boss dito, baka napansin niya gumagalaw. Ito kasi ay gumagalaw talaga to dahil may spring to mga boss. Spring to ang loob. Ayan, makikita nyo, spring ang loob nito, kaya hindi natin masasabi niya siguro na gumagalaw. Ayan, may spring to, hindi naman to nakapix. Ayan mga boss, assemble ko ulit. Ayan talaga gumagalaw yan. Naglalaro yan doon sa ating bearing kasi nakatukod to sa bearing. Hindi ko alam kung ano yung sinasabi niyang anong diskarte nyo kapag oras na gumagalaw ang half moon. Kung dito ba dito mga boss, yung ating tornilyo yung tinutukoy niya, or dito kasi kung dito mga boss, hindi talaga to nakapix kasi stabilizer nga to or half moon. Ayan, may spring yan sa loob. So naipakita ko naman sa inyo kung anong tsura So pagdating naman dito, kung sinasakaling gumagalaw
ito rin ang pagkabit dito mga boss ay hindi rin basta-basta no, na basta-basta mo na lang hihigpitan dito. Ang diskarte nito mga boss, pag naghigpit ka, alam mo ganito, hinigpitan natin ano. Ayan. Hinigpitan natin. Hindi yung kagad hihigpitan mo yan mga boss. Kailangan ipupush mo dito bago higpit. Ganon. Ayan na. Pag humigpit dito, pukpukin mo ulit dito. Hanggang sa sumagat mga boss. Ano, hindi yung i-direct mong ihigpitan dahil mabibingaw yan dahil nandito yung ang ating higpitan nandito sa gilid, hindi sa gitna. Hindi tayo naghihigpit na mismo sa gitna ng sentro, hindi. Ito na sa gilid. Ito siyempre pag kinabit mo yung mga boss ay hindi pantay ang takbo niyan dahil dito tayo naghihigpit sa gilid. So, siyempre nahahatak sang ganun. Kaya higpit, pokpok. Ayan mga boss. Higpit, pokpok. So, ganun ang sistema niyan mga boss. So, yun nga, yun yung itinutukoy niya dun sa sinasabi niyang kung anong diskarte kapag gumagalaw ang hapmon. Ano? Ang hirap tanggalin ito pag ano. Ayan. Kung dito naman ano mga boss, ano, dito gumagalaw. So ibig sabihin may problema yung ating tornilyo or loose thread. Hindi po pwede yun mga boss. Kailangan hindi loose thread yan at kailangan talagang nahihigpitan natin ng maigi. Hindi yung umaalog. Kasi kapag umalog yan, siyempre hindi mahihigpit yan, lalabas ito mga boss. Lalo na sa 155, importante ito. Kasi kapag oras na lumuwag ito, magkaroon ng dumaan dyan yung langis dito sa ating sa o-ring. So magkakaroon ng tagas, no? Magkakaroon siya ng tagas, kaya siya may o-ring. Ayan mga boss, makikita naman may o-ring. Ayan, ito, ayan, makikita nyo may o-ring yan. Kaya importante nito mga boss ay mahigpit siya at may o-ring para hindi tumagas yung ating langis. So kung ayun ang tinutukoy niya mga boss, kay ating tagapanood na si Dexter Velasquez, ano, hindi ko lang mayano sa kanya kung ano yung sinasabi niyang maluwag. Ito ba or ito? Kasi kung dito, kailangan natin yan mga boss, ipa-retrieve. Para pag ipinasok natin itong ating hapmon, ay mahihigpitan natin, hindi maluwag. So, ganun lang ang sistema nito. At ito, importante ito sa TMX 155. No? Hindi walang tagas, kailangan mayroon siyang siguradong oil seal dito sa ano na to, para walang tumagas na langis. Kasi pag may tumagas na langis, diretso tapon yan mga boss dito sa cup ng ating magneto kit, ano, kasi TMX 155 yan. So hindi kagaya ng mga alpha. Yung alpha, kagaya nito mga boss, alpha to, kahit tumagas itong o-ring nya, walang problema kasi wala siyang lalabasan na langis. Dahil yung sa alpha ay puno ng langis ito. Napapansin nyo may butas to. Itong ating dinemo mga boss ay sa alpha to. So, wala kasi tayong ano ng 155, pero parehas lang sila ng half moon. May half moon din yung alpha, may half moon din yung 155. Pero ang pinagkaiba lang ng alpha ay may butas siya rito. Dahil kaya may butas yan dyan, para matapunan niya ng langis yung ating gear dito sa starter gear sa taas. Pero yan, may mga o-ring din yan. No, may o-ring tayo dito, may o-ring dito, pero may butas siya dito. Ibig sabihin yung langis, nagkakaroon din to ng langis dito sa may stator natin.
dahil may butas siya dito. Hindi kagaya ng 155, lahat yan mga boss silyado, walang butas at hindi magkakaroon ng langis yung ating stator kasi ano siya, silyado siya lahat. Pag oras nagkaroon ng langis, pag tumagas yan, diretso tapon yan sa takip ng ating stator cap dito sa 155 mga boss. So yun ang pinagkaibahan ng 155 at saka yung Alpha 125. So yun, balik tayo doon sa tanongan ni Dexter ano. Ayun. Kung ito yung tinutukoy mo, Dexter, ano, baka napansin mo bakit ito gumagalaw. Ito talaga gumagalaw to, Dexter. Ayan. So, sino man na mga baguhan na makakapansin nito, ito talaga ay gumagalaw to kasi may spring to. Ayan. So, kung dito man, ang yung tinutukoy na lumuwag sa dito, may kailangan natin yan iparetrieve para mahigpitan talaga natin maigi itong ating half moon. So, ganun lang kasimple yan mga boss about dito sa ating half moon. Kung ito ay nangyari sa inyo sa TMX 155, so hindi pwedeng natin pagdating dito ay maluwag at hindi rin pwede dito na hindi natin palitan ng o-ring sa TMX 155 kasi tatagas yung langis, diretso tatapon yan, mapapansin nyo naman yan, no? Kaya pag tumagas nga ang ating magnetocate, lahat ng mga o-ring dyan, oil seal, pinapalitan dahil pag tumagas yan, diretso tapon yan sa baba, mauubos ang inyong langis. Ayan. Hindi kagaya ng Alpha. Ayan, to sa Alpha hindi pa ganong hindi pa ganong sa tingin ko lang, kahit tumagas to dito, tumagas siya dito sa half moon, tumagas siya dito sa camger, walang problema kasi wala siyang tatapunan na langis. Babalik at babalik siya dito sa loob. So, ayan ang nagiging senaryo ng TMX 155 at saka at pinagkaiba sa TMX Alpha 125. Sa TMX 155 talaga mga boss, talagang kailangan natin yan silyado, walang langis na makakalabas sa TMX 155. So ayan, ito yung half moon na tinutukoy ni ating tagapanood na si Dexter Velasquez. O sa anuman mga boss, yung mga kapanood dyan, so ito ang sistema lang ng ating half moon. Kung sakasakaling mangyari sa inyo, ayan. Kung ang tinutukoy ng ating taga-panood, kung lumuwag man dito sa tornilyo, kailangan yan natin mga boss iparetrieve. Kailangan mahigpit to. Kailangan talagang ito ay nakatukod sa ating bearing para hindi magkaroon siya ng kahit papaano vibration. Kasi ito yung tinatawag na stabilizer, half moon, or push plug. Ayan, pinupush niya yung ating bearing dito sa likod. Ayan, dito mga boss. Ayan, dito siya. Ayan yung niyan, yun yung sistema yan. So, yung kakabit natin para mapakita natin sa ating magkapanood. Ayan. So, yan ang tsura niyan kung saan yung may tabas dito. Ganon din ang tsura nitong ating nakalagay sa gitna ng ating push plug. Ayan. So, ganon ang paglagay niyan mga boss. Ayan. So, napakita ko naman sa inyo kung paano to ikinakabit. Hindi lang basta-bastang naghihigpit nito mga boss, dahil ito ay nabibingaw at baka masira pa yung ating itong ating yan, ganun lang, papukpukin lang yan, yan. Higpit, kailangan mahigpit na mahigpit yung mga boss at hindi lumuluwag.
So, ayan o, mga boss. Ito yung sistema. Ayan ang nagiging, ito yung sistema niya sa loob. Nandito yung ating bearing. So, tumutukod yan sa ating bearing. Itong ating push plug. Ayan. So, ayan mga boss. Sana ay yung nakapanood nito, magkaroon sila ng konting idea kung mangyari sa kanilang mga motor. At doon na rin sa atin nagtatanong kay Dexter Velasquez. So, ganyan lang mga boss yung sistema dito sa ating half-moon or push plug kung tawagin. So, ayan. Sana nabigyan ko ng kasagutan ang tanong ng ating taga-subaybay na matagal niya nang siguro inihintay. Siguro matagal niya. Alam ko napagawa naman na niya siguro, pero dagdag lang konting diskarte kung sakasakali. Binigyan pa rin natin ng kasagutan yung kanyang katanungan. So, ayan mga boss. Maraming salamat ulit sa inyong panunood dito sa ating YouTube channel. Sana ay kung baguhan ka pa lang, subscribe at pindutin mo rin ang ating notification bell para lagi kang update sa ating ginagawang tutorial about dito sa ating mga makina. So pasensya na kung ngayon ko lang nabigyan ng kasagutan yung tanong ni Dexter, dahil hindi lang naman ito ang ating ginagawa mga boss. So inuulit ko, siguro kasalukuyan itong message niya ay nasa construction site tayo. So ayan, maraming salamat. God bless. Thank you.